narito nga tayo sa headquarters ng MPD kung saan kanina ay dinala rito si Solano, isa sa mga pangunahing suspect sa hazing at pagkamatay nitong si Acho Castillo. At itong si Solano ay sumuko po kay Senator Ping Lacson at tinurn over naman dito sa MPD. At kasama po natin ngayon din dito si Police Superintendent Erwin Margarejo at tagapagsalita po ng Manila Police District. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo, Gigi, sa QRT at sa inyo mga taga-paunod. Magandang hapon po. Apo. Sa ngayon ho ba ay paano po ang kompleto na ho ba yung booking procedure at meron na ho bang salaysay talaga na binigay itong si Solano? Well, sa ngayon po, under custody na yung ating isa sa mga suspect na si Mr. John Paul Solano. At he will go the normal procedures na siya po ay ating ibubuking kung saan kukunin yung kanyang fingerprint at yung kanyang mugshot, kukunan din po natin siya ng mugshot at yung usual na regular medical check-up, gagawin po natin yon. At syempre, yung kanyang mag-i-execute po siya ng kanyang judicial affidavit. He was assisted by his lawyer naman at mababantayan po yung kanyang karapatan dahil meron naman po siyang abogado sa kanyang tabi. Anong naikwento niya? Bakit iniba niya yung unang statement at nagtago pa siya ng ilang araw bago talagang tuluyang sumuko po? Well, sa ngayon, kinukunan pa nga natin siya ng judicial affidavit. Kaya hindi pa muna natin masasagot yung tanong mo. Pero kapag nakakuha na tayo ng kopya at pinahintulutan ng kanyang abogado na isa publiko yung kanyang judicial affidavit, ay mabibigyan po namin kayo ng impormasyon. Apo, sa tingin niyo ba, kumbagay malaking development kahit papano itong nangyari ngayong maghapon sa paglutang ni Solano? Napakalaking development po ito, ang pamunuan po ng Manila Police District sa pangunguna ng aming District Director na si Police Chief Superintendent Joel Napoleon Coronel ay lubos pong nagpapasalamat kay Honorable Senator Pampilo Lacson at sa lahat po ng tumulong na maisuko ito pong si Mr. John Paul Solano sa school authorities po ng UST, lalong-lalo na kay Attorney Nilo Divina na nakipag-cooperate po at isinuko po yung kanyang kapraternity brother na si Mr. John Paul Solano. At siyempre sa inyong mga kaibigan naming media, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Sana patuloy po yung inyong suportang ibibigay sa MPD para agaran pong mabigyan ng hustisya itong pagkamatay ni Mr. Horacio Castillo III. Opo, nitong nakaraan may nilabas sa video yung MPD, pero yung isang estudyante ho na nakita doon, tinatanggi niya na siya ho yung suspect. Ano po masasabi? Well, ito po ay isang malaking development din po sa Manila Police District. Considering na yung inilabas po naming CCTV, meron pong isang nag-wrap up na estudyante ng UST na dinidispute yung aming video na siya daw yung estudyanteng nasa video. Napakaliwanag po. We put on emphasis na meron pong mga pangalan yung inilabas naming suspect. Ito po ay sila Mr. John Paul Solano, Mr. Ralph Tranja at si Mr. Antonio Tranja. At kung magbibigay po ng official statement yung estudyanteng yun po ay welcome development po sa aming kaso. Alam naman po natin na all evidences that will be presented are disputable unless it is accepted by the court. Apo. So lahat po ng ebidensya niyan, ini-evaluate po natin. Yan po ay depende po sa korte kung yan po ay tatanggapin. Katulad po nung nakababatang Tranja na tumakas na po, yun ho bang tatay niya ay nakikipag-ugnayan po sa MPD sa ngayon? Well, ito po yung nakakalungkot. Sa ngayon po ay wala pa po tayong, hindi pa po nakikipag-ugnayan yung kanyang ama. Kaya ito pong opportunity na to ay kinukuha po namin para kami po ay nananawagan sa iba pang persons of interest sa kasong ito na ito po yung tamang pagkakataon na kayo po ay lumutang at ipaliwanag yung nangyaring insidente kay Mr. Horacio Castillo III at ipakita niyo po na kayo po ay walang kasalanan o ipagtanggol niyo po yung inyong sarili dahil yung isa po sa
mga suspect ay lumutang. Kusang loob na po siyang sumuko at kami po ay nakikiusap na sana sumunod na rin po kayo. Opo, at yung mga magulang po ni Acho, nung biktima, nakausap niyo na ba after nitong pagsuko ni Solano? Well, patuloy po yung aming pakikipag-coordinate sa pamilya ng ating biktima na si Mr. Horacio Castillo III. As a matter of fact, nag-initiate po ng security ang Manila Police District para sila po ay ating maproteksyonan at every now and then ay nagbibigay po kami ng update sa kanila. Kami po ay nagpupunta ron sa kanila para bigyan po namin sila ng progress sa kaso o sa pag-iimbestiga namin dito sa kaso ni Mr. Horacio Castillo at sila po ay nagpapasalamat po sa amin dahil tinutukan po namin itong kasong ito ng kanilang anak. At alam naman namin na ito po ay parte po ng trabaho ng isang pulis sa buong pambansang pulisya. Opo, at yun pong, wag niyo na pong banggitin yung location, no? Pero mga ilang grupo ho sa MPD nag-ooperate ngayon para hanapin po yung ibang mga suspect? Well, sa ngayon po, no, ang buong persa ng Manila Police District ay nakatutok sa pag-iimbestiga dito kay Mr. Horacio Castillo III. Ang reputasyon po ng Manila's Finest ay nakataya po rito. Kaya po ito po ay magsisilbing hamon or challenge sa Manila Police District para agad po naming maresolba itong kasong ito. Bilang pangulihan, anong mensahe nyo doon sa mga suspect na hanggang ngayon dadalawang isip pa rin lumabas pero gusto na lumabas at natatakot lamang po? Well, makakaasa kayo, no, na kayo, kapag kayo ay nakipag-ugnayan kagad sa amin, ay mabibigyan namin kayo or babantayan namin ang inyong mga karapatan at makakaasa kayo na ng tulong sa amin dahil alam naman natin na meron tayong legal process na susundin at yan po yung ating tamang venue kundi po ang korte. Opo, maraming salamat po ulit sa pagkakataon, sir. Maraming salamat. Salamat po. Si Superintendent Erwin Margarejo ang tagapagsalita po ng Manila Police District.